Let's talk about our relationship with money growing up. Kumusta ang experience mo with regards to money? Sige. Very interesting yung topic kasi hindi natin namamalayan na yung mga ginagawa natin ngayon, akala natin normal siya or ganun na lang, pero nanggaling pala siya since bata pa tayo. Maraming factors, maraming nangyari noon na hanggang ngayon, dala-dala natin pala. So, kailangan mas maging aware. So, I think interesting talaga siya. So, ako yung relationship ko with money, I would say, lumaki ako na parang yung mindset is mahirap kitain yung pera. Pareho tayo. Mahirap kitain yung pera literal kasi I was raised by a single mom. So, siya lang talaga yung kumakayod na, as in, iba-ibang racket yung ginawa niya para makapag-provide sa amin ng kapatid ko. So, may time noon na, syempre, competitive sa school. ACADS, sige, game. Lagi ako nakikipag-ganyan sa ACADS. Pero pag extracurricular activities, maraming opportunities na hindi ko masalihan kasi kailangan ng pera. Di ba po noon, bakbakan talaga yun kapag pupunta kang field trip, may points yon. Kapag sasali ka ng ganito, may points yon. May time noon na may gusto akong salihan na Girl Scout event. Kailangan ng bagong Girl Scout uniform. Yung nanay ko nagpapa-A1 siya. Tapos, yung nakolekta niya, i-remit niya. Tapos, gustong-gusto kong puntahan yung Girl Scout event na yun. Iniyakan ko siya. Bakit hindi mo ako mabili ng uniform? Sabi ko sa kanya, may kakakolekta ko na lang ito pang bayad dun sa A1 pa, ganyan. Tapos, iyak-iyak ako sa kanya. Hindi, parang iintindihan kong wala kaming pera, pero hindi ko matanggap na wala kaming pera. Yung ibang kaklase ko, it comes easily to them. Pag may gusto sila na puntahan, encampment, dali sa kanila. Tapos ako, bakit parang yun yung iniiyak ko nun, na-frustrate ako sa situation namin na bakit mahirap yung pera sa amin. Madali sa ibang mga kaklase ko. Bakit itong bagay na to? Marang simple lang naman siya, pero bakit ganon? So, iniyakan ko talaga siya. Very immature ako that time. Ngayon, syempre, 19 na to. Pero that time, yun yung kinayakan. Pero nangyari, sige na, bili tayo. Gumanon si mama. Bumili. That time, wala akong ibang iniisip kundi yung situation ko lang. Hindi ko consider yung situation ng buong family namin. 3 lang kami. Bumili talaga kami ng uniform. Bumili kami ng uniform. Di ko na alam kung anong nangyari kasi remittance niya yun eh. Di ba? Sa Avon, magre-remit ka ng mga nakolekta mo sa nabenta mo. Tapos yun, nakasali ako sa event, ganyan. So, nagigilty tuloy ako. So, yun yung pera talaga that time. Sobrang napakalaking factor nun sa kung quality of life namin. Very limited, but at the same time, naturuan kami maging resourceful. Kung anong meron, sige, maging grateful ka dyan, and paano i-maximize yan. Lalo as student before, na talagang nakikipagbakbakan sa rankings, malaking factor kasi yung mga activities and kailangan talaga ng pera doon. Field trip, hindi ako maka-field trip ng 1.5. Field trip namin is Manila. Luneta, hindi ako makasali doon kasi kailangan ng pera. So, igagapang ko na lang siya sa ibang way. Gagalingan ko na lang sa ACADS kasi lahat sila mag-field trip, ako hindi ko kaya. So, yun kaya nung kumikita na rin ako, doon ako naging curious about personal finance. Kasi sabi ko, ngayong kumikita na ako, gusto kong maayos kong ma-manage yung pera ko. Kasi kung hindi, mauubos na lang siya ng nagpakapagod lang ako, tapos wala palang kinatunguhan. Kasi alam ko kung gaano ka-importante bawat peso. Lalo na witness ko yung nanay ko na kung ano-ano na lang ginawa, makapag-aral kami. So, yun din siguro naging drive ko na yung unang gusto kong matutunan after kong mag-aral is paano ko i-handle yung money. Ngayon na may own money na ako. Yun yung experience. Sobrang haba ba? Nakaka-touch naman yung experiences natin. Talagang usually, ganun talaga kapag bata, no?
we cannot understand kung ano talaga yung nangyayari. Kids deserve na explainan kung bakit ito yung naging desisyon, na mag-iipon pa, bibilin rin natin yan. Hindi yung talagang no. Kasi forever na nilang dala-dala yun. Tingnan mo yung mga moments natin ng 0 to 12 years old, kahit na we're adults already, we can still remember yung the little details, Like yung feelings Naalala ko na. regarding that, especially kung negative, mas malaki yung effect sa'yo. Yan din yung isa sa relationship with money na parang naisip ko noon, parang ang hirap naman kitain ng pera. Tsaka hindi pinupulot ang pera. Yan. Kasi yung dad namin, very responsible father, very hardworking. Kaya bumilis rin yung kanyang progression sa career, vice president siya ng company. Pero parang hirap-hirap ng pera nung panahon dati, na kahit na mataas yung posisyon, bakit feeling ko, wala kaming pera? Not so much. Pag sa food lang, feeling ko, ang dami-dami naming pera. Kasi nung mas maliliit kami, tigi-isa kaming cart. Lahat ng mga pagkain ang gusto namin bilhin every Sunday, pwede. Wow. Yan, tapos pagkain. Pero pag other things, cannot. Honor student kami. Pero bakit yung kapitbahay namin na hindi honor student, may scooter, may bagong ball, may bagong toys. Mas kailangan pang dasal-dasalan, pahirapan pa para makahingi. Bakit hindi pa ba enough yung aming grades sa school? Yun yung parang iniisip namin noon. Tapos bakit hindi natin nabibili yung mga other things? Nakasasakyan naman kami, yun. Pero yung mga other things, parang hirap na hirap. Tapos yun na-share ko nga na nung maliit ako, dahil pinaghihirapan talaga yung pera, kailangan hard work, hindi yung uso ngayon na smart work. Yung even little things, bawal magtira ng butil ng kanin sa plate mo, tapos bibiruin ka ng parents mo na iiwan ka sa restaurant, maghuhugas daw kami ng pinggan pag hindi namin naubos yung pagkain. Tapos one notable happening rin sa akin, yung pinapainom kami ng Bear Brand na milk. Na talagang after eating, we should drink. Nung bata pa kami, yung dalawa kong kapatid, nainom na nila ako. Hindi ko pa rin mainom. Parang feeling ko masusuka ako. Nakikita at naaamoy ko pa lang. May session pa kami, nababalik-balikan pa ako dun sa table. Hindi ako makatayo at makali sa pwesto ko. Dahil nga kailangan inumin. Dahil nga every peso count. Pinaghirapan yon. First year high school ako, nalungkot rin ako noon kasi magte-tuition, may session kami sa dining table. Tapos sasabihan kami, mag-enroll ka pa ba? Parang iniisip ko noon, honor student ako, tapos yung ganito yung tanungin ako, na-enroll pa ba ako? Bakit yung iba? Hindi naman honor student, pero capable si daddy. Lagi kami may session. Tapos yung mahal na daw yung mga books, yung mga school supplies, bibilin pa daw ba yun? And yung painful sa akin nung first year high school, may parang Ibon Adarna na libro. Ang kailangan kong gawin para hindi na bumili ng libro, kailangan kong i-photocopy yung walang sulat, yung bagong libro, tapos dinikitan ko isa-isa yung libro ni Kuya na old. That's white, di ba? Medyo brownish na yung libro ni Kuya na old, tapos dinikitan ko ng photocopy. So syempre, if you cannot understand what's the financial situation of the family, or your parents will not share or explain kung ano yung nangyayari, na bakit ganun yung sinasabi nila, bakit ganun yung nangyayari at ginagawa nila. Ang iniisip ko noon, bakit naman ganito? Parang nahihiya ako na pag may ibang tao makita nila may white yung aking book. Kasi nga pinotocopy ko lang. Talaga bang gipit na gipit kami? Bakit nagsasakyan kami? Bakit pag other things, wag mamimili ng food po pwede? Yun yung parang nahihiya ako na ma-experience ko dati na bakit laging ganun? Bakit tuwing hihingi ka ng mga bagay second hand? Bakit with regards to education, pahirapan? Tapos yung mga other people, nai-enjoy nila yung life. Kala ko ba mataas ang posisyon ni daddy? Pag mataas ang posisyon, maraming pera. Bakit hindi namin masyadong maramdaman that well? Yun yung inisip ko nung dati na puro maraming question marks growing up na hindi kami capable. Hindi kami capable to experience and enroll sa other schools or mabili yung mga dapat nating gawin. And na mahirap pulutin yung money. Kaya nga ngayon, pag babalikan natin yung mga
relationships with money, o kaya experiences pala, growing up, niisip ko yung mahirap kitain ng pera. Madali lang pala kitain yung pera. Yun kasi yung yung kailangan nating gawin. Mindset shift. Mindset shift. Tsaka yung choice of words na ngayon. Kasi nga yung pangyayari in the past, we cannot change it. Pero yung ngayon, moving forward, yan yung may control na tayo. Na madali lang pala kitain yung pera. Kwento-kwento lang pala tayo dito sa insurance and then pwedeng 5 digits na agad yung kitain in 1 hour. Tapos yung hindi pinupulot ang pera. Eh pag nag-walking kami, nakakapulot kami ng piso-piso or 10 pesos. Nakapulot ako ng 301. Kakala. Di ba? Oh. Tubang-tuba na kami dyan. Tapos meron kaming jar sa bahay. Nilalagay namin ng mga coins. So excited kami to walk every 6 a.m. Monday to Friday. Pag makaka-walk, natatawa nga ako kasi few months ago, nagbakasyon kami ng friends ko sa Baguio. Uy, pumulot ako ng 10 pesos. Tapos sabi ng isa kong friend, bakit mo pinupulot yan? Siyempre, money magnet kami. Nagpupulot kami ng money pag may I'm a makita. money magnet. I'm a money magnet. Kahit Malay mo, next time, 10 cents. 1,000. Di ba? Okay. Yung mga other people, neglecting every peso, tsaka yung mga benching ko or 25 cents, ayun, nakakaganyan na kami, 500 plus na yung isang napuno. In how many months? Ngayon, second jar na kami. Ganon. Yung changing the narrative and making our story from victim to victor. And then, yung mindset. And of course, don't let past experiences dictate our future. Masaya lang ikwento, pero nung bata talagang very emotional na parang bakit ganon? Na parang buti na Maraming lang. questions. Oo, bakit yung iba ang happy yung relationship sa money?